Hello Sir Paul. May ibabahagi lang po akong kwento sa inyo. Nangyari po ito 2001. Ako po si Jonald. Noong mga pagkakataon po na iyan, single po ako. Actually, halos 2 taon na nga po akong single kasi hanggang sa mga panahon na iyon, hindi pa rin ako makamove on sa ex-girlfriend ko. Mahal na mahal ko kasi ang babae na iyon. At sa hindi ko malamang dahilan, bigla na lang siyang nakipag-break sa akin. Sobrang sakit, sobrang nakakalungkot. Akala ko nga, hindi na ako mabubuhay noon kasi makailang beses kong pinagtangkaan patayin ang sarili ko. Pero buti na lang nandyan ang pamilya ko, ang mga kaibigan ko, ang trabaho ko at syempre ang Panginoon. Hanggang sa mga panahon na ito, buhay pa rin ako. Unti-unti kahit papaano nabubuhay na po ako ng loob. Pero syempre hindi pa rin mawala sa isip at puso ko ang ex-girlfriend ko. Natawagin na lang po natin sa pangalang Laika. Pero ewan ko ba, parang sadyang nanggagago ang tadhana at kapalaran. Dahil isang araw, alam niyo ba, sa LRT, sa Quirino Station, habang nakaupo ako at pauwi na ako nito sa amin, biglang may tumabi sa aking babae. Pamilyar ang amoy niya at paglingon ko sa kanya, Laika, ikaw ba yan? Nagulat pa siya nung lumingon sa akin. Jonald, anong ginagawa mo rito? Ilang segundo pa akong hindi nakapagsalita noon. Hindi ko alam kung sasagutin ko ba siya, aalis ba ako. Pero sa kabilang banda, gusto ko siyang yakapin, gusto ko magmakaawa sa kanya. Gusto ko makipagbalikan. Para kasing sa isang iglap, nanumbalik ang pagmamahal ko sa kanya. Ang nakakaloko pa, galing kasi kaming Bacolod Doon kami nagmula. At bakit sa dinami-dami pa ng lugar, bakit doon pa kami pinagtagpo sa Maynila? Ikaw, anong ginagawa mo rito? May kailangan akong asikasuhin dito. Mukhang dito ka na ata nagtatrabaho. Oo Kung gano'n sige, paalam na rin. Aalis na ako. Halatang may iniiwasan si Laika noon. Ako naman, sa hindi ko malamang dahilan, sinundan ko siya sa pagbaba ng bagon. Laika, sandali. Jonald, bitawan mo ko. Sandali lang. Mag-usap tayo. Wala tayong dapat pag-usapan. Matagal nang wala tayo, hindi ba? Doon ko po tuluyang nakita ng husto ang mukha ni Laika. Malaki ang pinagbago niya kumpara noong huling paghihiwalay namin. Para siyang tumanda. Parang ang dami niyang problema ang pinagdadaanan. Bigla ako nakaramdam ng awa sa kanya. Anong nangyari sa'yo? Bakit nagkaganyan ka? Hindi mo na kailangan malaman pa. Naghiwalay na tayo, hindi ba? Sa hindi ko malamang dahilan, niyakap ko po ng mahigpit si Laika. Pumipiglas pa si Laika noong una pero hindi nagtagal. Tumugo na rin siya ng yakap sa akin. Humikbi ng iyak si Laika. Iyak na talagang sobrang hagulgol. At nang huminahon siya, bumaba kami ng istasyon. Pumunta kami sa isang restaurant. Tapos, doon niya sinabi sa akin ang lahat ng nangyari. Doon ko nalaman ang isang revelasyon na talagang hindi ko mapaniwalaan. Kaya pala ko iniwan ni Laika noong nakaraang 2 taon ay dahil meron siyang isang problema na gustong sarilihin. Isang katotohanan na hindi ko lubos mapaniwalaan. Bakit hindi mo sa akin sinabi? Di sana natulungan kita. Di sana kasama mo kung hinaharap yan. Hindi ko matatanggap na isama kita sa problema na iyon. Hindi ako makakapahig na maging aswang ka. Hahanap tayo ng makakatulong sa'yo para mawala ang pagkaaswang mo. Samahan kita. Huwag kang mag-alala, hindi kita papabayaan. Pinapangako ko yan.
Nung gabi na iyon, sumama sa akin si Laika. Pumunta kami sa Cavite dahil meron akong napapabalita na meron daw magaling na albularyong naninirahan doon sa Cavite. Mang Kanor daw ang pangalan. Kwento-kwento na iyon matagal na ng mga katrabaho ko kasi meron kaming katrabaho noon na nagkasakit ng malubhan na hindi nagamot ng ospital. Tapos yun nga lang daw ang nilapitan at yun, gumaling. Hiningi kong impormasyon sa mga katrabaho ko at napadpad nga kami sa bandang dulo halos ng Cavite. Mabundok, magubat, at talagang napakaliblib na. Sakto na yun, may pasok nga ako nun kinabukasan pero wala na akong pakialam. Okay lang umabsent, basta matulungan ko lang si Laika. Nakarating kami sa nasabing baryo po ng albularyo, mga 3:00 na po ng madaling araw. At alam nyo ba, naabutan nga namin ang matanda na langulan-lango sa alak, pagewang-gewang, tomo-toma pa ng gin. Sa totoo lang, hindi kami makapaniwala ni Laika na ganoon ang aabutan namin. Kahit sinabi na sa amin ng katrabaho ko na maaaring ganoon ang maabutan namin, talagang nabigla pa rin kami. Isang lasinggerong manyakol. Kasi may 2 babae pa siyang katibol noon sa harapan ng bahay niya. Mga dalaga, mga nakaluwa ang kanilang mga, alam niyo na, mga dibdib. Pero ganun pa man, laksan ko na lang ang loob ko. Tao po, kayo po ba si Mang Kanor? May bisita ako. Naami ko. Aswang. Nayanggaw. Maganda. Magsyota ba kayo? Mawalang galang na po pero matutulungan niyo po ba kami? Naging aswang po kasi ang babae na to. Kumain lang daw po siya ng pagkain noon sa isang pistahan tapos ngayon eto, naghahanap siya ng lunas para sa pagkaaswang niya. Pero hindi naman daw siya kumakain ng laman ng tao. Puro karne lang daw ng hayop. Madali lang yan. Sandali lang. Babalikan ko kayo. Pagewang-gewang na pumasok ang matandang si Mang Kanor sa bahay niya. Narinig ko pa nga nagkalansingan ang mga nalaglag na mga gamit. At di nagtagal, meron siyang nilabas na isang baso at may laman itong likido na kulay dilaw. Inumin mo yan. Katas yan mula sa mutya ng kalamansi. Pero bago yon, ikukulong muna kita. Anong pangalan mo, iya? Laika po. Okay lang ba na ikulong muna kita sa hawla? Kung ano pong alam niyong tama, susundin ko po. Tutulman ako. Pumayag ako sa gusto ni Mang Kanor. Kinulong po si Laika sa isang bakal na rehas at doon po sa loob, ininom po niya ang likido na dilaw. At pagkatapos nito, nakita kong nagbago ng anyo si Laika. Isang aswang. Nakakatakot. Akala ko po ba magiging tao na siya? Tama ka. Yan ang huling pagkakataon ng pagiging aswang niya, iho. Bili mo nga ako ng gin doon. Mo, pagbalik mo, tao na yung binibini na yan. Sandali, nobyo mo ba yan? Dati po. Sama mo na ng pulutan ha. Balot! Tapos pag may lugaw, bili ka na rin. Sinunod ko ang sinabi ni Mang Kanor. Bumili nga ako ng gin sa pinakamalapit na tindahan doon sa baryo nila. Tapos lahat ng pwedeng pulutan, binili ko na. Tapos pagbalik ko, nakita ko na lang po si Laika na wala nang malay doon sa loob ng hawla. Samantalang si Mang Kanor, wala na ring malay. Hindi na nahintay pa ang karugtong na gin. At yung mga babae naman, nawala na. Ang ginawa ko, tinulungan ko si Mang Kanor na makapasok sa loob ng kanyang tahanan. Si Laika naman, binuhat ko na rin papunta sa loob ng bahay ni Mang Kanor. Hinintay ko silang magising pareho. Si Laika ang nauna. Tao na ako, Jonald.
tao na ako muli. Salamat, salamat. Hinintay po namin na magising si Mang Kanora. At sa pagkakataon na yun, wala na po siyang amats. Nagpasalamat kami sa kanya. Inabutan ko siya ng malaking halaga pero tinanggihan niya ito. Ang una niyang hinanap ay yung pinabili niya sa aking alak. Iinumin niya raw yun mamayang gabi. Ang paalala niya lang sa amin, gumamit madalas ng kalamansi. Lalo na sa mga pagkaing hindi kilala kung sino ang nagluto. Makakatulong daw ito para malaman kung luto daw ng aswang ang nakahaing pagkain. Tapos noon, walang humpay kami nagpasalamat kay Mang Kanora at di nagtagal, umalis na rin kami. Sa pagkakataon na yon, hindi ko na pinalampas pa ang pagkakataon. Hindi ko na pinakawalan pa si Laika. At ngayon, magkasama po kaming dalawa habang sinusulat ito. Sana po mapili niyo, Sir Paul. Totoo po si Mang Kanora. Lately nga lang po namin nadiskubre ang mga kwento niya sa channel niyo, Sir Paul. Napakarami pala niyang natulungan. Napakarami niyang napagdaanan. Yung sa amin parang wala lang pala. Kumpara sa ibang karanasan niya na talagang makamundo, mga alamat, hindi ka panipaniwala. Sadyang napaka-misteryo nga talaga ng mundo. Pero lahat yun pinaniniwalaan ko. At isa pa, totoo rin ang sabi-sabi nila, guwapo si Mang Kanora.